What's up mga kababayan? PH Trending here. Dito sa video natin ngayon, ating panoorin itong winika ni Atty. Torion, no? Na di umano gustong makipag-reconcile ni Bongbong Marcos sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Ako naman po. Kung kayong aking tatanungin mga kababayan, payag ba kayo nun? Na matapos ang ginawa niya sa mga Duterte, makikipag-ayos na lamang? Dahil sa nalaman niyang patuloy na tumataas ang trust rate ng BP Sara? Huwag kami, bungit. Pambubudol na naman yung ginagawa mo eh. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang winika ni Atty. Torion na itong impeachment na nangyayari ngayon, pang-divert lamang sa mga nangyayaring korupsyon, karahasan, at pagbaha sa ating bansa. At dagdag pa nga nito na ngayong nasa United Kingdom, itong si VP Sara, sinalubong siya ng libu-libong Pilipino, no? Ng pagsuporta at pagmamahal sa kanya, na siya atang di umanong kinainggitan, no? Ni Bongit. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang tingin ko talaga dito is hinipe up ito para to build a case against the Vice President and so that there can be a case against her and ma-divert yung attention doon sa supposedly flood control issue and grave corruption that is happening in our government today. Kasi instead na tuunan ng pansin ng Kongreso at saka ng Senado para magkaroon ng totohanang investigasyon doon sa flood control, saan napunta ang mga bilyones, trilyones na pera natin, sinong nagkapera doon, dinivert itong issue na ito at itinututok doon kay Vice Presidente para magkaroon tayo ng circus at mawala na yung atensyon natin doon sa supposedly na dapat imbestigahin na yung grabing korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Opo, alam ko po talagang eksperensyado kayo pagdating sa pagharap po sa korte at himayin natin yung naging testimonya ng mismong hepe ng NBI, Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial. Ano po ang napuna ninyo kung meron man pagdating po sa kalidad ng investigasyon na kanilang ginagawa at mismong pinakapinuno pa ng NBI, hindi ba ito makakaapekto sa kanilang imahe at kredibilidad, attorney? Well, I have to be bluntly honest now of my observation on the matter. In the first place, he should have been disqualified. Disqualified for delicadeza, disqualified likewise under the rules of court simply because of the fact na yung wife niya was one of the signatories pala doon sa impeachment complaint against VP Sara Duterte. Isa siya sa pumirma doon sa articles of impeachment. Then, by parity of reasoning, pwede natin i-apply by analogy, delikadesa na lang sana na hindi na siya nakikialam doon sa pag-investigate against kay VP Sara. Why? Because there is a clear conflict of interest. He cannot say that he can separate himself from the affairs of his wife. Kasama niya yun sa tulog, kasama niya sa kain, kasama niya sa kanyang buhay. So dapat sana hindi na lang siya nakikialam, especially doon sa pag-appear sa Senado. Hindi pa siya sabinad, but he voluntarily went to the Senate, and that speaks well of his character perhaps as a public officer. Wala pong personalan ito, pero dapat sana din na lang siya nakialam. But granting for the sake of argument na hindi niya nakita yon, no? Hindi niya nakita yon. Yung quality ng kanyang testimony sa aking palagay lang ay medyo depektibo. Bakit? He was not personally involved in the original investigation. He was not present during the time when it was investigated. And as a matter of fact, no, hindi rin siya mismo ang nag-imbestiga. Hindi rin sa panahon niya nangyari yung investigation. So wala talaga siyang personal knowledge. Yung alibay o rason na ginamit ng prosecution na entries, official entries daw iyon,
sa akin pong palagay, with utmost due respect, under the rule on evidence, when you invoke that as an exception to the hearsay rule, you only prove the existence of that entry. You do not prove the truthfulness of the entry. And the truthfulness of the entry in the records of a particular office can only be testified to by the persons involved in the investigation. Hindi siya involved sa investigation eh. So kung baga, he was just but a transmitter of information. So akin to hearsay pa rin. Kaya nga, tama si Attorney Binluan doon, parang chismis lang yung testimonya niya. Maski saan kang, what you call this, side sa politika, kung korte po ito, dapat excluded na yung testimony niya kasi wala yung probative value. Yun Opo. po ang nasa tingin ko. Attorney, normal po ba yung parang may disclaimer ang korte? Kasi parang, sa tingin ko parang disclaimer kasi sinasabi kasi na hindi ibig sabihin yung kayang sinasabi ay pwede nang gamitin. Ito yung yung sa affidavit na ito ay i-take na katotohanan. Kasi yung tanong is yung may personal knowledge ba siya? Pwede ba to or sa regular court as in automatic pag hindi pasok sa kanya yung qualification bilang witness, automatic kung nakaharap man siya pero hindi niya matatapos kumbaga, attorney? Well, kung hindi niya it is not within his personal knowledge. Well, ordinarily, kung sa korte yan, hindi yan i-allow sa korte. Wala ka pala dun eh. So, go on other matters. Ganon sana yun. Go on other matters where you have a personal knowledge. Yun ang ordinary na ginagawa sa korte. Or, it may be allowed by the court as an independent relevant statement. Siguro, parang to prove lang na the fact is existing but not necessarily the truth of the matter. It may be allowed under certain conditions. Pero doon kasi sa kanya, parang klarong-klaro na wala talaga siyang personal. He came after the fact of investigation. All of his, what you call these testimonies, came after the fact. So, kumbaga, kung sa korte sana yun, baka i-disallow siya kaagad. Opo, hindi naman sa pangmamaliit sa ilan nating mga senator judge kasi baka yung pag-appreciate nila dito yung parang lahat ng mga naririnig nila ay pwede na. Yun yung ano natin eh. Kasi sa tingin ko, kasi meron kasi ako narinig, attorney, na wala daw sila doon para impluwensyahan yung korte. Di po ba yan po yung pangunahing rason kung bakit andun sila? Para impluwensyahan, para mahimok mo ang korte na pumanig sa iyo sa pamamagitan ng paglalatag ng mga ebidensya. Pero paano na lang kung wala kang kasanayan sa mga dapat lamang na yung naayon sa batas, maapektuhan talaga yung desisyon. Yes. I think it is incumbent upon the senators to also brush up on the law, on the matter. Kasi sila yung magdi-decide. Hindi naman po pwede na kasi hindi sila abogado, hindi din sila mag-brush up on the rules. Like for example, very basic rule that a witness can only testify to facts they know of their personal knowledge, meaning facts derived from their own perception. Dapat alam ng mga senador yun. Correct. And it is also their responsibility to know such fact under the rules on evidence. Kasi tatayo sila as senator judges there. So, dapat alam nila na pag ang testimonya ay not based on a witness' own perception, then dapat excluded yan, hindi sana yan i-allow. And kasi
inadmissible yan. Sana wag rin lutuin, no, mga kababayan. Kapag nangyari yun, magkakagulo ang taong bayan. Lalo na ang mga taga-suporta ng VP Sara. Papayag po ba kayo nun? Na i-impeach na lang bigla itong si VP Sara? Kahit nakitang-kita naman na lamang ang defense team ni VP Sara. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. And it is incumbent upon the senator judges to know such very basic rules. But I do not know. Yun nga sana yung nangyari doon sa kanya. That could have been subjected to mere stipulations eh. Stipulations na lang sana yun. Yung prosecution, dapat nag-propose ng stipulation na siya ang head ng, ng NBI. Ito yung sasabihin niya, kasi wala naman sa personal knowledge. Nagsayang lang tayo ng panahon. Puro lang pala chismis yung, yung kanyang tinestify doon. And based on his belated headship of the NBI, which really do not have any probative value. Ang importante nga sana nun is sino yung mga tao na nandun, no, during the actual interview of Vice President Sara Duterte. Hindi ito lumalabas eh. Kasi yung mga tao na present talaga at that time when Vice President Sara Duterte was present, when she allegedly declared the threats, yun sana ang mga tao na may personal knowledge. Kasi sila yung maka-authenticate nung mga tape. Pati nga yung first witness sino yung agent. Hindi rin yun siya, sa aking palagay, competent witness because what he testified to was the tape that can be seen on TV already. So anybody can be just like him, no? There was no testimony as to the origin of the tape. Kasi yung origin of the tape, yung raw file, should have been the one that should have been presented. Yun ang importante kung sa korte ito. Kasi kung doon ka na sa publicly available tapes, then you can, any Tom, Dick, or Harry can be made as a witness, which is not correct to my humble mind. Because what you are seeing are the tapes that can be seen by anyone. You are not actually testifying as to what transpired during the actual interview. Yun ang pinaka-importante sana. Opo. Pero, ewan ko, politika kasi ang nangyayari dito. Bakit natin inaalaw ito? Opo. Attorney, sa kasaysayan po, sa experience nyo po, sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan ng taga-NBI at maaring maraming beses na rin silang humarap sa korte, is this the first time na mismong pinuno ng NBI ang may tuturing din ba na common crime sila yung grave threat na mismo yung ganyang kataas na klase ng pinuno ng NBI yung haharap talaga? Parang unusual ba ito? Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun, mga grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Kasi ang sinabi daw allegedly ni VP Sara dito, if I am killed, di ba? Meron ngang kondisyon, if I am killed, doon pa lang effective yung kanyang alleged threat. Meron bang crime doon? At saka kung may crime man nun, dapat nag-file muna sila ng kaso sa korte. And there should have been a finding of a probable cause, no? So that at the very least, merong prima facie case as to the grave threat so that at least may basihanan yung kanilang charge of betrayal of public trust because there is already a preliminary finding on the part of the prosecutor's office that as a matter of fact, no, merong na-commit daw allegedly na grave threat at saka merong DOJ finding na gano'n. Dito wala nga Niwala nga ang kasong pinail doon sa DOJ tapos gawain nating basis for an impeachment complaint against a high public official voted by 32 million people. Opo. Actually, attorney,
mga mahigit isang taon na nakatenga sa DOJ. Mismo yung kanilang mother na agency, parang hindi rin makadecide kung meron bang probable cause. Wala talagang probable cause. Tapos, to think grave threats, tapos pinaka-head ng NBI ang mag-investigate, kalukuhan talaga sa parang imposible ito na nakakaapekto ata sa integridad Opo. ng NBI. Noon, pag meron tayong mga krimen, dapat magpa-imbestiga tayo sa NBI. NBI kasi we trusted NBI. Ngayon, parang ang tao natatakot na pag NBI kasi baka maging politika. Yun Opo. ang perception po ng taong bayan ngayon sa tingin Attorney, ko. nabanggit mo kanina yung video, yung bahagi ng video na pinag-uusapan niya dito sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Napanood mo rin ba yung audio video na kumalat online, na inamin naman ni Attorney Melvin Matibag, yung meron siyang kausap at maraming mga maaanghang na klase ng salita na nabanggit, no? At kung ikukumpara mo yung pagbitaw ng mga salita, sa tingin mo kung ikaw ang patitimbangin, alin doon yata yung parang may grave threat na malinaw? Mas grabe yung sa kanya kasi direct eh. Tinawagan niya yung tao mismo at saka ang narinig ko, ewan ko lang kung yun ba yun. Kaya papatayin kita at walang ebidensya. Parang ganun ata yun eh. Yun ang grave threat kasi direct to the person. Oo, direct to the person. Tapos na record pa. Yun ang grave threat talaga. Ito allegedly kay VP Sara na hindi pa nga properly na authenticate nga yung video. Wala nga doon eh. Wala nga yung tao na hindi nga nag-complain yung yung allegedly person na threaten ni VP Sara kasi maski sila, mga abogado nila, alam nila na kung i-file nila yon formally, hindi papasa yun ng probable cause sa prosecutor's level. Walang reasonable certainty of conviction yon. Yan yung bagong test ngayon ng DOJ. Alam nila na it will not stand, no? It will not even pass through the new rigorous test of the DOJ before they will file an information in court. Kaya hindi nag-file. Ginawa pa nga yung first charge number 4 na ginawang Kaya hindi maiwasan sabihin ng taong bayan, attorney, na pang-divert lamang sa issue ng korupsyon yung nangyayaring impeachment kay VP Sara. Na ang dami-daming problema ng ating bansa, ngunit mas nangunguna pa ang pamumulitika nila sa mga Duterte. first matter na on trial sa impeachment case against VP Sara. So this speaks a lot na mahina talaga itong impeachment case against VP Sara. Opo, pero ang dating ng kanyang pagrarason naman, at umamin naman siya na dahil sa emotional outburst kaya nabanggit niya yun. Parang ang dating doon yung kay VP hindi katanggap-tanggap para sa kanya, pero yung kanyang ginawa katanggap-tanggap. Double standard. Double standard siya. Yung kasing mga ganun na mga bagay, you have to put it into context, no? The contextual background by which an incident transpired. If you are the investigator, you have to know why the person did it. Because why is it important? That is important because there may be justifying circumstances, there may be exempting circumstances, there may be absolutory causes which can actually affect the classification of a crime. Yun. Like for example, pagkakita ka ng tao na nagsasabi, papatayin kita. Tapos yung portion lang na sinabi niya na napapatayin kita yung sabi mo, hindi mo kinuha yung full context pala na yung tao pala na nagsabi na papatayin kita, ano na pala, hinagbas na. Ano ba yan sa Tagalog? Tinaga. Tinaga na pala previous to his declaration na papatayin kita. So, kung tinaga na siya una, pag sabi niya na papatayin kita, it was really an act of self-defense. So that is why it is very important to put everything in context. Kaya nga sabi niya, si Director Matibag,
it was just an outburst of emotion. So yun yung he was applying the contextual requirement. Oo. So, outburst of emotion niya. Pero yung sinabi niya doon, grabe, diretso sa tao. And yung threat was really grave, no? Kasi it involves a threat against the life of the object of his hatred and his what to call this intended crime. So, yun ang sinasabi ko that the contextual background should have been included in the appreciation of an alleged crime. Opo, meron pang issue doon sa paano naging grave threat, paano nakaramdam ng pagbabanta ang subject ng sinasabing grave threat. Kung noong 2025 Mayo ata yon, meron siyang podcast attorney, in-interview siya, tinanong siya na willing ba siyang makipag-reconcile sa mga Duterte o bukas ba siyang makipag-reconcile. At sabi niya mismo na bukas siya na makipag-reconcile. Nagtutugma ba yun, attorney? I'm talking about PBBM sa kanyang podcast nung natanong siya, attorney, na Naku, wag na. Kahit hindi na magbate. Yung si Marcos at Duterte, no? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Nadala na tayo dito sa pambubudol nitong mga Marcos. Kaya never again. Kayo po ba? Anong opinion niyo dito? willing ka ba or bukas ka ba na makipag-reconcile. Parang ito yung nangyari na podcast after na nung mga press con na naganap po. Kaya nga natanong yun kasi tumitindi na yung tension o hidwaan ng dating magka-uniteam. Kaya nga importante yung context na sinasabi ko sa iyo, Sir Mar. Kasi nga, in the appreciation of determination of probable cause, prosecutors likewise should also consider the previous, simultaneous, and subsequent circumstances. Not only insofar as the alleged criminal is concerned, but likewise insofar as the object of the threat. No? What do I mean by that? You have to consider the contextual previous circumstance. You have to consider also the simultaneous circumstance, kung anong nangyayari at the time of the alleged incident, and the subsequent circumstance. Dito, sa object of the alleged threat, nagsabi pa siya ng podcast. So meaning, he was not threatened. He was not threatened, and that should have been considered also by those Correct. who assessed the alleged crime and considered it as a betrayal of public trust, and made it into an impeachment complaint. Kasi kung dapat kinonsidera nila na yung object pala nung threat hindi naman pala threatened. Open pa nga with into negotiation with the Duterte family. So why would you consider that as a betrayal of public trust when the object of the grave threat was even willing to talk to the Dutertes? And that should have been an important consideration in the determination as to whether or not it was a grave threat, or more importantly, as to whether or not it was an act that constituted betrayal of public trust. Dito naman tayo sa sinasabing pattern of evidence at pattern of grado na binigay ng taong bayan sa mga matataas na pinuno natin, both itong Pangulo natin at pangalawang Pangulo, at meron nga kayong sarili ninyo sa pahayag survey or sa Publicus Asia na talagang naunguna. 2023 nung hindi na sila magkasundo, kung di ako nagkakamali, hanggang sa kasalukuyan, dami ng mga alegasyon, daming banat sa pangalawang Pangulo, pati nga yung pag-travel niya, sinasabi ng betrayal of public trust. Parang ginagawa na nila ang Vice Presidente na Pangulo na grabe talaga yung trabaho niya. No? Alam naman natin na trabaho ng OVP, limitado lang din yung mga programa. Mga 5 programa lang ata yung kanyang budget for the whole year. Wala na siya sa kabinete. Pero parang lagi pa rin siyang hinahanap na hindi pa siya presidente, ha? At mas makapangyarihan, mas malawak ang power ng presidente kaysa sa VP. Dami ng pinupukol na mga allegation laban sa kanya. Pero nananatiling mataas pa rin hanggang sa kasalukuyan na nasa impeachment trial na po ang pangalawang Pangulo, Prof.
Alam mo, Admar, ako nagulat doon kasi kung titingnan mo yung from survey to survey, nagpla-plateau na si BP. No? Nagpla-plateau siya in the sense na ang kanyang step increment either within the margin of error or outside yung basta plus or minus 3. Nandun lang siya. Stable pero plateauing. Ang nagulat ako yung mga iba. Kasi bumabagsak, merong isa -7%, merong isa -15. So kung titingnan mo talaga, ang pinaka-stable sa mga ating pinuno si BP Inday. At si Presidente, talagang pababa na ng pababa, nasa negative nasa negative na parte na at napakahirap yun para itaas. Katulad dati, ang sinabi ko, ang pinakamahalaga dyan ang trust o tiwala no, sa leader. Yung approval kasi based dun sa ginawa o hindi ginawa. No, pinaasa lamang ang public, kaya ang approval, ganyan. Pero yung pinagkakatiwalaan, yun ang pinakatelling kasi napakababa ng sa Pangulo at kung ganong kababa, napakahirap mong maisakatuparan ang iyong mga plano in the remaining years of the administration. Wala na ang taong bayan sa kanya. That's the takeaway from those numbers. At kung may i-endorso siya, may hatak ba o baka bababa pa? Walang endorsement value si Presidente. With those results, no? Hindi lang naman kami ang ganon. Pag tiningnan mo kasi, yung iba kasi na nag-negative sila. Hindi ini-interpret ng pahayag yon. Linagay lang namin, ito ang approval, ito ang disapproval. Hindi namin kinukuha yung net. Pero may nakita ako nag-i-interpret tapos pinagsama-sama yung tatlo. Pag tiningnan mo yung tatlong surveys, titingnan mo yung trend, yung pattern. Hindi pare-pareho kami ng methodology, hindi pare-pareho ng framing ng question, pero yung resulta, makikita mo halos nagbababa. Kaya napakahirap na sabihin mo na mali yung isa o mali yung dalawa o merong binabatayan o that we are leaning to a certain personality. Hindi ganon. Kailangan mong tingnan yung kabuuan ng survey para mo makita ano ba ang issues ng mga tao, ano ba ang approval niya, ano ba yung hindi nagawa, ano yung approval niya, ano yung gusto ng tao sa mga ginawa niya. Makikita mo paliit ng paliit yan, which means the approval is really down and wala na ang taong bayan. So kung wala ang taong bayan, yung endorsement, napakahirap mong gamitin para sa susunod. At most, siguro, papagamit mo yung makinarya, pero yung, kumbaga nasa level na siya na pababa na mas worse kisa kay GMA. Naku po. Ma'am, bago ang Duterte administration dilawan, natalo ng husto nung during Duterte administration, nahirapan na to the point na galing sa yellow, ayaw na nila mag-yellow, gusto nila pink. Nagpalit na sila ng kulay, pero natandaan pa rin ng taong bayan kung sino itong mga pink. Lumaban sa unit team, which is, alam naman natin na talagang dahil pa rin sa mga Duterte, nahirapan na pumosisyon itong yellow. Now ngayon, nagkaroon ng palitan ang unit team. Mula sa Marcos to Duterte, naging Marcos to Dilawan ba ngayon? So nakikita nyo pa rin na hindi pa rin makikinabang. Halimbawa, kasi stable na nga itong si VP Sara, no? Ang mga Duterte, stable na. At yung kay BBM, wala nang dating. Nakipag-alyansa ba o nakipag-kasama? Nakita naman natin ngayon na sila yung nagkakasundo. So, hindi pa rin mapapakinabangan ng mga dilaw o ng iba pang political party itong kasalukuyang administrasyon na itatapat kay VP Sara? Kapansin-pansin niya ang pagsuporta nitong mga pinklawan, no? Dito sa gobyerno ng Bangag. Sa adhikain na maalis lamang sa posisyon ng mga Duterte.
Oo, kasi ang unang-una kailangan mag-usap yang Pink at Dilawan kung sino talaga sa kanila. Kasi hanggat permanente, sino ba ang tatakbo sa kanila? Yung pag-host, simply because, no? Yan ang impact ng survey na yan, shows walang traction. Wala silang base, yung tinatawag na measured support. Wala silang base na panghahawakan mo kung ano man ang mangyari. Ang lalabas niyan, parang noong 2025 rin, merong in-endorse, hindi sinunod ng mga tao, nandyan ang makinarya ng gobyerno, lahat ng mga projects, etc., hindi rin binoto ng taong bayan. So makikita mo naman imagine mo ang mga kinulong nila ang mataas doon sa Senate list, no? Perfect example dyan, si Mike Defensor, na nagulat ako doon sa numbers niya. Anong ibig sabihin noon? Na ang tao, pinaniniwalaan nila yung kritiko. Hindi nila pinaniniwalaan yung leader. So, interesting yan sa pagbuo ng pink at saka ng yellow coalition, kung paano sila gate. I don't see anyone ngayon, kung siya ay makonvict, imaginein mo, Admar, yung almost 60%. Kanino yan mapupunta? So practically, ang ginagawa nitong administration na ito is sinosolidify ang Duterte, may base, no? 30 to 35, tapos lumalaki. Nagulat ako dun sa dalawang demographics. Yung ABC, which are yung may kaya, middle class, nakapag-aral, at saka yung Balance Luzon. Nagulat ako doon sa demographics na yon kasi dati hindi naman yan demographics associated to the Duterte brand. So merong unti-unting nagsasabi na, ay gusto ko ito, dito ako. Ang danger nun, pag pumalo yan ng 60%, na-convict siya, saan pupunta yung 60%? Napakalaking endorsement value yan kay Vice President Inday Sara. So, sana naiintindihan ng palasyo kung sino may yang kumukumpas na parang catch-22 sila dyan sa panggagawa nila. Opo, may nakikita po ba kayong mas mabigat na katunggali? Kasi may mga paghahambing sa mga lumalabas na survey, napakalayo ni Risa, ang parang parang pinakamalapit kasi siya yung sa lahat ng mga katunggali ni BP Sara, siya lang yung pinakataas si Lenny, no? Kung pagbabatayan natin sa survey. Kumbaga walang kayang maitapat sa kanya hanggang sa kasalukuyan kahit na itong mga batos ni PBBM sa kanyang gabinete. Lumalabas, nakita mo dyan sa mga pangalan, wala na dyan yung dating kabinete, present cabinet pa rin, pero nag-aambisyon mag-presidente. So, I guess he has given up. So makikita mo dyan sa Naku po, huwag niyong iboto to mga kababayan, tong si Risa Hontiveros. Mapagkunwari lamang to, pero suportado ang mga rebelding grupo nito. Dagdag pa na ang tawag sa kanya ngayon ChatGPT Queen, no?